musiki ang pulong, ang higayon di palabyon, kasing-kasing malipayon, kung ikaw luwason. Nganong di karon, di man karon, nganong di man karon, kung gusto kang maluwas, nganong di man karon. Ang adlaw di na musubang, sa pakyas mong mga lakang, apan karon ang panahon, duol kaniya. Nganong di karon, di man karon, dili karon, di man karon, kung gusto kang maluwas, nganong di man karon. Ayaw palabyang higayon, pamatiya ang pulong niya, ang pagtuog pagsugot sa pulong niya. Nganong di karon, di man karon, dili karon, di man karon, kung gusto kang maluwas, nganong di man karon. Jesus ipadool ko, sa krus mo namatyan, di paagas mong tubig sa kalwasan. Niyan ang krus, niyan ang krus, dugo mo giula, ang tud mo lautay ko, may kalwag sang dayon. Hinumduman ko gayon ang imong pagantos, nga tungod sa gugma mo, ako may kalwasan. Niyan ang krus, niyan ang krus, dugo mo giula, ang tud mo lahutay ko, may kalwag sang dayon. Mulat ako, O Diyos, sa imong pagbalik, hangtud ako matabok, ang subang mangit-ngit. Niyan ang krus, niyan ang krus, dugo mo giula, ang tud mo lautay ko, may kalwag sang dayon. Paabutan ninyo ang programa sa Church of Christ nga inyong mabati sa dili madugay.
I'm happy today, oh yes, I'm happy today in Jesus Christ. I'm happy today because He's taken all my sins away, and that's why I'm happy today. I'm singing today, oh yes, I'm singing today in Jesus Christ. I'm singing today because He's taken all my sins away, and that's why I'm singing today. I'm praying today, oh yes, I'm praying today in Jesus Christ. I'm praying today because He's taken all my sins away, and that's why I'm praying today. I'm living today, oh yes, I'm living today in Jesus Christ. I'm living today because He's taken all my sins away, and that's why I'm living today. I'm happy today, oh yes, I'm singing today in Jesus Christ. I'm praying today because He's taken all my sins away, and that's why I'm living today. And that's why I'm living today. Living today. I've been traveling here in this life with its heartache, trouble, and strife. Sometimes Satan tries to tell me to turn aside. I say, Satan, get thee behind, no return. Ang Church of Christ kung Iglesia ni Cristo nga nagatuo sa pagkadios ni Cristo mutaniag ning tulumanon. Pabilin kita sa pagtulun-an ni Cristo. Pabilin kita sa pagtulun-an ni Cristo. Kini nga tulumanon gituyo aron makagiya kanato sa pagtuman sa kabubuton sa Dios pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala sa Biblia, bisan kinsang magauna apan dili magpabilin sa pagtulun-an ni Cristo, walay Dios. Busa higala, sunda kining tulumanon. Pabilin kita sa pagtulun-an ni Cristo. O karon, ania ang inyong alagad. Be with me unto the end, be my Savior, God and my friend. I'll arrive in heaven, the home of perfect love. Dalaygo ng atong Dios, ang atong amahan nga langit nun, ang magbubuot sa tanang butang, ang gamhanan sa nga tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, nagkontrolar sa atong kinabuhi mga igsoon, takos daygon, takos simbahon, pasalamatan, ug takos usab nga mangayo tagpasaylo kuno na may mga butang nga nahimo nato nga labag sa iyang kabubuton, supak sa iyang kabubuton. Masayop ta adlaw-adlaw, busa kinahanglan nga sa matag adlaw kalakip sa atong mga pagpasalamat, pagampo, ang pagpangayo og kapasayloanan alang sa atong mga sala. Labi na kanatong mga miyembro sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Muna iyang sugo mga kaigsunan. Kay basta dawato lang nato ang mga sipiat nato, ingon nga siya ang atong amahan, magapasaylo sa atong mga sala. Apan sa mga tao nga wala pa mahimong anak sa Dios, ang Dios dili mamati sa mga makasasala. So dalaygo ng Dios ini kabuntagon og sayuta mamainit sa pulong sa Ginoo, pangpalig-on sa atong relasyon ngadto sa Ginoo, pagpauswag sa atong kahibalo. Dako ning benepisyo alang sa mga miyembro na sa iglesia. Sa dili pa miyembro sa lawas sa atong Ginoo, dako usab kini ikatabang kaninyo aron makakat-on kamo o kining mga pagkatun-an nato mahinugang diya sa inyong mga nahibalan, og matulid nato ang mga sayop nga gituuhan apan nahimo kamong sinsiro ni anang mga sayop nga mga butang. Kay bisan pag unsa ta ka matilud-anon, sinsiro, pagpangalagad sa Ginoo, apan sukwahi sa kabubuton sa Dios, kawang lang ang pagtawag Ginoo, Ginoo. Apan wala to matuman o wa ninyo matuman ang kabubuton sa Dios. Salamat usab nining istasyon
Yes, the best, 99.3 sa inyong mga radyo. Sa atong station manager, Sir Orlando Bolo, o sa technician, Bobby Bariga. Bisan pa sa iyang co-technician, iyang kahulip, Michael Naguok. O usab, unyang hapon mga kaigsunan, magkauban usab kita dito sa Radio Iligan 88.1, alas 6 ngadto sa alas 7 matag gabi mga igsoon. Sa atong station manager, Sir Ernest Luyaw, o kang Bernard Soniga, o sa mga kawani pagyud sa Radio Iligan 88.1. Kini yung alagad, Brad Edgar Samudal, inyong makauban karon, og si Brother Harmony. Sa Facebook Live, ato usab kini nga mabati sa atong account, Edgar Samudal. O usab, doon na po tayo bagong account sa YouTube. Din, mabati usab ninyo o subaybayan ang atong programa sa YouTube mga kaigsunan. Sa account mo nga Edmond Samudal. Edmond Harmony Samudal account. Sa YouTube, i-type lang nimo ang Church of Christ radio program. Tingali mo man makita na ninyo mga maong masubaybayan ninyo ang atong programa sa YouTube mga igsoon. So, sa akong partner, Rosita Villaria Samudal nga sayo po ng mata, makapreparar usab. O sa akong mga kabataan, Melody Symphony Jiho Idrel Jazz, bisan sa mga silingan na ito diri sa Islon, Santa Filomena, di nahimuta atong tigumanan. Ang atong tigo matag alauna na mga kaigsunan, no? Alauna, magkita-kita na ta, kaya makasugo din ta. Sayo, kada hapon sa Domingo, mga igsoon, Domingo sa hapon na, diri sa Islon, Purok Palmira, mga kaigsunan, Purok Palmira, Islon, Santa Filomena. Muna atong regular nga tigom kay sa buntag, mo suroy man usab kita sa uban nga mga lokalidad diri sa Dakbayan sa Iligan, labi na wala na kining lockdown nga usa ka murag bangungot sa ato ang mga kigsuna, no? Nga ato unta mawala na kini og ato dili na nato kay natuuhan ng mga kuan diha unsa nang mga balita nga way klaro. Mga kaigsunan nga nahimo mo kining usa ka krimen kuno kining pagpalikas mga kaigsunan nga kining maong sakit dili maayo kay daghan man nga mga nagdaot nga nangaulian mga kaigsunan. O likay lang gyapon ta sa mga pagtapok-tapok unya kinala naka face mask. O pero nakadi sa imong balay ay na si face mask. Wala na siya makalanghap og kag priskong hangin. O niya, og dunay sugod na, pag inom lang niya gargula ng asin, makiksunan og limonsito po. Pwede ni mo na kaunon. Walay panit-panit, ay patay ang kagaw makiksunan. Kay simple naman nga flow makiksunan. So, ampo lang po ta kanunay sa Ginoo nga mawala na kining mga problema nga kalibog karon sa mga tao. Kay nagsige naman sila og research mahitungod nini. O hinaot nga mawala na kini nga dili mapadayon kanang mga tinguha sa uban nga paghatag og problema alang sa ilang tinusbawan. Okay, sa tanang miyembro sa Church of Christ sa Islon, Idi Mardi Idmar Inting Villarias, Fred Losarito ang family, mga Deriada family, mga Sister Anging Ichabis, uban kang Sister Auring, o Sister Percy Daog, kang Fred Samudal diya sa Purok October ng Santiago, uban ni Sister Anging Pakulba Samudal, Will John og Chini, nga kanunay po naminaw. Okay. Bakit wala daw tayong broadcast ngayon? Mayroon, Brad, Bayani Corpus. Subaybayan mo ang natin, Facebook Live, Bayani Corpus. Sana nakasunod na ka, Brad. O, di siguro siya makapasok si Bayani. Okay, Cherlyn Manunggol sa Oroquita. Maayong buntag. Natun pa niya. Mga kaigsunan di kang Kristo. Si Herde de la Serna. May pagkamina usab. Okay. O si Crown RB. May pagkamina dia. Crown RB. O Sister Leorica Jane o Ryan Paner. May pagkaminaw dia ni Pubi J.
og matod pa Sister De La Serna. Good morning Brad Edgar, Monmon og Sister Rosita og sa tanang listener. Randel Silian, matod pa ni Crown RB. Have a great day to each and everyone. God bless us all. G. Chris Mancia o Ainley sa Maranding, sa Ribi. Eusebio Lagano diha sa Cotabato, Buntag, matod pa niya. O Richel Anderson, sa gawa sa nasod ni. Mga Hibisano family. Email din sa Mihoy, sa Orquita, once again, Buntag, mga igsoon sa Ginoo. Salamat usab sa dugang kinabuhi. Neil G. Ardisa Ramirez, o ni Ramram, may pagkuminaw pod. O ni Buyog Inin Ramirez, Jeffrey Odinisa, Lucille Tangyan Paulin di sa Buruon, matod pa niya, Maing Buntag, igsoon, o kaninyong tanan. Matod pa ni Jupiri sa Lumbog, Ordinisa, good morning mga igsoon, o Pat Peregrino diya sa Tuminobo Church of Christ. Ilang tigom diya mga kaigsunan sa Tuminobo. Okay. Sa FB wala ko, no? Sa YouTube naa, sa FB na apod. Okay. Okay, Brad Pat Peregrino, diya sa Tuminobo, alas 8 ang tigom diya makaigsunan, no? O, sa makaanha lang kay lagyo ba ni mga sigarang membro niya, wapatay paseruan ko karon. O, hapit na mawala makaigsunan. Hinaut ka na sila makahuna-huna paglaing dugang na pong pagpantos nga hantod karon. Wapay nadawat ang mga taong ayuda. Murang wala naman siguro ayuda, di na ito mag-expect na siguro, no? Makaigsunan. Mailang mo lockdown. Pasagdi lang ninyong mga tao kon ug mamatay ang mga tao tungod sa ilang lihok. Wala na problema tungod kay lihok man sa tao na kaysa lisod-lisod ninyo. Okay. Di na mahadlok ang tao ron og COVID. Kamu ra may nahadlok. May buntag mga igsoon, matod pa ni Brad Pat. Ang kanirang yung gobyerno na ito may nagtinalawan ba? Dili mahadlok ang mga tao anang COVID kay kabalo na sila kung saon pagtambal ana. O tingali ka mo ganahan ana ng COVID ninyo diha nga lockdown kay aron nga makakuha mo kung sa inyong gustong tumong. Muna pag-ingos mga tao, pasagdi sila nga manrabaho, pasagdi silang magmaniho, magsikad. Basta di lang lockdown, bati kayo mga kaigsunan. Pirting batia ang pinugnan ta sa tong kalihukan diha. Unyag mamatay ka, di na ba ka makabuot sa imong minatay mga kaigsunan. Maring pamilya mga kaigsunan, bahalag mag-unong na O, sugot sila bahalag, basta ka iuli lang ilang mga minahal sa kinabuhi. Lockdown na yun. Wala o na lockdown. Wala nag-lockdown ron. Kita na lang si iligan may naging unana. O, Jay, sa tibok kalibutan, iligan naging unana yun. Jocelyn, mayong buntag mga Brad Edgar, uban sa imong pamilya, o Bradmon, o sa uban po nimong pamilya, o kang Brad Girol Jimenez, Lagasca, mayong buntag sa tanang igsoon ni Kristo. Salamat, no? Wala may lockdown siguro usamis ron. Wala may lockdown dito napita ilang Brad Bin Corisma o Rokita, wala oy. Naay pagprotokol nga magmas, mag-alcohol, mag-keep distance o social distance, walay hubog-hubog, walay mga unsa diha, mga bulang-bulang, walay pista-pista, wala na siya kay di pa na maayo. Pero ang kalihukan ng pagpanrabaho, ayaw pagpugi, maurang ina makaigsunan. Ang pagnegosyo, ayaw pagpugi, kay aron nga, kung matakdan mo galing ang tao, iyahan na ng kadanghag. Ang iyahan na ng kumpiyansa siya, maunang natakdan siya. Pero wala o ni mo ng trabaho, wala og negosyo, pastang paita makaigsunan. Unya, wala kay ikahatag nga ayuda. Okay, dili na ta sa atong leksyon makaigsunan kay matagkaroon og unya. Bisag way COVID, pwede tang mamatay o pwede tang mga tubang nga tos Ginoo. O kung dili ta anda makaigsunan, impierno ta. Kini mo kung kamatayon, di mo kung ang ikadlukan makaigsunan, kay natural man ang mamatay ta sa unsang paagi. Bisa pag way COVID, pwede mamatay ang tao. Kanang mga disgrasya diha o uban pa nga mga kadaot, balatian, daghang balatian karon ang balatian puro COVID na lang. So mo anita diri sa kung doon mo mga pangutana 0907-565-4143 0936-671-1400. Herculano Cobero, Brad Edgar, Brad Monmon, good morning. Natul pa. Mga pastor na sayod
nga unsa ka pula sa sala. Daghang pastoron pula kay sala kay di man magtudlong tinuod makaigsunan. Puro pangwarta may hunahuna. Okay, diri po ta sa pikas. Bin Kwarisma, angging uying Kwarisma diya sa Punta Panaong Church of Christ. Okay. Brad Johnny Pacquiao, matun pa may pagpaminaw diya, Brad Johnny Pacquiao, sa Tornino Villeria sa Barangay Mandulog Church of Christ. Matagbuntag ng tigom diya, duha ang tigom diya sa Mandulog, sa Kapuso Village o diya sa Bindol. Brad, pwede ba na ako mahangyo si Randil? Matun pa ni Brad Johnny Pacquiao nga, mupapiansa siya og sin. 7 ka corrugated kay gamiton po nila dito sa church nila o building. Brad Basin, okay. Ato ino si Brad Randel diha nga pwede ba ka makakuha og sin o nga 7 daw ka buok Brad Randel. Siguro makakuha na og nanay stock kay kanimo gud Brad Johnny. Depende na sa stock. Mubitang wa may kakuha atong miagi kay walay stock ang kiwalan nga katong palitana na muksin. Pero basig na mas maayo po. Ina lang si Brad Randel. Kay siya may nahibalo na. Siya man mo piyansa dito. Okay, kay nag-extend daw si Brad Johnny karon sa tigumanan diya sa Kapuso Village. Okay, naot kay medyo gut-gut kitong tigumanan ni mo Brad Jan. Okay, nakapagabas naman siya kang Brad Alan alin sunurin kahoy. Kasi na lang po'y problema. Okay, salamat kay Brad Alan alin sunurin. Alma, o ni sa iyang mga kabataan diha, ni John Ray Apilanio pod, may buntag diha, o ni Sister Pilar Luna, ang tagiya usab sa chainsaw nga atong ginagamit aron panggabas sa mga kahoy. Imirito Pipito, may pagkaminaw usab diha sa Pindugangan, o ni Romeo Balansag, ni Milani, ni Richie Pipito, ni Minard Banggis, o ni Jean Pipito Banggis. May pagkaminaw yung tanan, o ni Ipipan, si Ambrosia o si Sister Juanita. May pagkuminaw niyo di tanan po. Okay. Ang pangutana mga kaigsunan, ngano kuno nga dili man ta maghatag og ikapulo. Bakit hindi daw natin inuutosan ang mga kapatid na magbigay ng ikapo? Ayon sa sinasabi ng pastor na doon sa dikilaan, sabi na tinuturuan daw natin ang tao na magiging sakim. Sabi ni siya pa, gitudluan ko na to ang mga miyembro nga mahimong dalo. Sakim. Di na ba yung kung lumaluwas ng dalo? Gitudluan daw nato nga mahimong yawanon. Kita ko nga mga pastor o kanang mga pastor sa Church of Christ. Pastor may tawag nila namo. Iksoon. Bisan og wapi magpatawag og pastor. Bradra. Doon ay pastor, pero di na magpatawag og pastor. Itudluan daw nato ang mga tao nga magyawanon kay kanang mga pastora, mga yawanon. Yawanon kuno mi mga kaigsunan. Pero nay nangutana diri ngano man nga dili man tamo tudlo nga maghatag og ikapulo. Maor magini ang kasagaran gyud nga wali sa mga pastoratoy, mga apostoles. Ang ilang wali, puro ra yun na pangwarta. Mauna mga igsoon. Doon na pa'y ikapulo, na pa'y pledge, na pa'y first fruit, pero tinaghanang amutan. Kay para kung muamot ka, mo bigay mo, hatag ka, musiksik, liglig, o maapaw, ang imo kunong bulsa. Hindi man ang bulsa ng mga miyembro ang sumiksik at umaapaw. Ang bulsa man ni apostoles o ni pastorato, yung mga kaigsunan. Pero kung talagang utos ng Diyos na magbigay ng ikapo sa panahon natin ngayon, bakit hindi natin ituturo sa mga kapatid? Kung utos lang yan ni Kristo, utos ng mga apostol, sinabi ba, mababasa mo talaga sa bagong tipan na ito ang sabihin ninyo sa mga kapatiran na kailangan magbigay sila ng ikapo. Kasi yung ikapo, mayroong tao, specific person o people na inutusan magbigay. At mayroon din specific na mga tao na bibigyan o tatanggap ng ikapo. Ganyan ang utos mga kapatid sa pag-implementar ng ikapo doon sa bayan ng Israel.
o sa bansang Israel. Inutusan ang 11 tribes na magbigay kayo ng ikapo ng lahat ng mga bagay na inyong matanggap sa pananim, sa mga bunga ng kahoy, sa mga abot sa yuta o mga income sa kanilang lupain. Magbigay sila lahat para sa isang tribe, yung Levites. At saka, so ang tatanggap noon yung mga Levites. At doon sa mga Levites na mga saserdote, sila ang tumitingin sa nagiging ilo at mga nabao o nabalo mga igsoon. Kasi kasamang kakain sa ikapo ang mga ilo at mga balo. Ganyan. At yung iba, ihahandog nila sa Panginoon bilang hain na susunugin. Walang pera na involved doon mga kapatid. Walang kwarta. Walang bank account ang mga saserdote na, o ito yung bank account namin, diyan nyo ilagay. Para mangangaral kami. Hindi nangangaral ang mga, hindi sa pangangaral yan mga kapatid, ang purpose. Hindi na kailangan mangangaral ang mga saserdote. Noon, hindi katulad ngayon, magbigay kayo ng ikapo para pagpalaganap sa magandang balita ng ating Panginoon. Wala sa purpose pagpalaganap, mga kapatid. Hindi na kailangan mangangaral ang mga saserdote mag-preach. Sila ay nasa bahay ng Diyos, doon lang sila sa tabernakulo. Ang mga tao ang lalapit at magbigay ng kanilang mga handog na hahainin, mga first fruit, upang mayroong makain. Para sa pagkain yon ng mga Levites, na mga saserdote, mga nailo at mga bao o balo. Muna ang purpose mga igsoon. Dili kay pagsangyaw sa may balita. Muna nga pataka yung yawit ng mga pastor o mga apostol nga ingon ana. Unya ang mga tao pod, nga mga tanga pod. Pataka na pong hatag. Grabe, wagi bagag naong dining mo atubang og lantugi mga kaigsunan. Wag yun. Grabing bagaag naong ni mga pastor-pastor. Oy, sobra ka baga mga kaigsunan, kubal. Mga garapal, mga pastor na garapal. Hingi ng ikapo, ipadala yung ikapo ninyo upang magiging mayaman kayo. Yan pa ang pangako. Magiging mayaman kayo. Sasagana kayo. Nangangako ba ang ating Panginoong Hesukristo at mga apostol na kapag tayo'y naglilingkod sa Kanya, gawin niya tayong mga mayaman? Wala naman sa pangako yan ng mga apostol na gawin tayong mayaman. Ito, sa Biblia mga kapatid, walang kahit sino mang apostol o alagad ni Kristo na nang hinambog ba na simula nang ako'y naglilingkod sa Panginoon, ako'y ginawang apostol, naging mayaman ako. Ganyan? Mayroon ba kahit isang apostol na nagtestimony na simula nang siya'y naging apostol ni Kristo at alagad nagiging mayaman? Wala naman. Ang mga apostol, sabi nila, hanggang ngayon kami nananatiling mga dukha, mga walang bahay, mga walang damit. Hindi kasi pangako ng Diyos yan, o ng ating Panginoon, na kapag ikaw ay nagiging alagad niya, yayaman ka. Si Satanas ang nangako na kapag sumamba ka kay Satanas, gawin mo ang kaniyang gusto, gawin kaniyang mayaman, gawin kaniyang tanyag, gawin kaniyang sikat. Lahat ng mga bagay sa mundong ito, ibibigay ni Satanas. Kaya itong mga apostol na ito at mga pastorato na ito na nangangako ng mga bagay, mga kayamanan, pang-uswag sa kinabuhi, Satanas na siya mga kaigsunan. Ang gusto ni Kristo, ang ipinangako ni Kristo, kahit ano ang iyong sitwasyon, unsay imong kahimtang, makuntinto ka kung unsay naa sa imo.
Mga lagad kang matinud-anon, kaya ang pangako, tuwa sa langit. Tuwa sa langit, mga igsoon. Nandun sa langit ang pangako ng ating Panginoon na doon tayo sa Kanya. Makapasok tayo sa kaharian ng langit at doon tayo mabubuhay ng masagana. Kasiyahan at kasayahang walang hanggan. Kasi kahit maangkin mo pa ang buong mundo, sabi ni Kristo, kung maimpirno naman ang kaluluwa mo, anong silbi niyan? Unsay kapuslanan, maangkon sa tao ang tibuok kalibutan, apan mapildi iyang kalag. Huwag ka nang mag-expect ng kayamanan. Ang Diyos ang gumagawa ng mayaman, ang Diyos ang gumawa ng mahirap. Kung ano ang sitwasyon mo, makuntinto ka na. Kung ginawa ka ng Diyos na mahirap, magsumikap ka na isang mahirap. Hindi ka naman siguro papatayin ng Diyos sa kahirapan. O kaya kahit pamatay pa tayo sa kahirapan, mga kapatid, basta nasa kay Kristo tayo. Ang isang Kristiyano na tunay, makuntinto siya kung ano siya. Pero magsikap ka rin, mga kapatid, at bibigyan ka ng ating Panginoon ng sapat para sa iyong sitwasyon. Tagaan ka sa Diyos ug igo sa mga butang. Mao na giingon niya, igo lang madili sobra-sobra. Ang hinihingi ni Apostol Pablo, Ginoo, Panginoon, wag mo akong gawing mahirap na mahirap. Sabi niya. Baka pagsalita siya ng hindi maganda. Wag mo rin akong gawing mayaman na mayaman, baka makalimutan kita. So, wala namang problema, mga kapatid, patungkol sa pagbigay. Pero ilagay lang natin sa tama ba? Kung ano pa talaga ang tamang pagbibigay, mga kapatid. Ang pagbibigay, ito'y kasali o kabahin sa pagsimba. Kanang paghatag, apil na sa pagsimba sa Ginoo. Kasi sinasabi ko noon na ang pagbigay ay isa ring handog. Ilagay mo lang sa wastong paraan. Yung biblical way ba? Ayon sa Salmo 96, 7-8. Ano ang sinasabi ng Biblia, Bradmon? Salmo 96, 7-8. Psalms 96, 7-8. Magbigay kayo sa Panginoon, kayo mga angkan ng mga bayan. Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatiang ukol sa kaniyang pangalan. Kayo'y mangagdala ng handog at magsipasok kayo sa kaniyang mga kalooban. Yung handog, yung pagbigay, yung pagsamba, yung sarili, ibigay mo sa Panginoon. Ibigay mo ang kaluwalhatian sa Panginoon. Yung pagbibigay na makaluwalhati sa Kanya. Kapag magbigay ka, hindi niya utos, hindi siya maluwalhati. Kahit ibigay mo pa ang buong sarili. Ibigay natin ang sarili natin, ang handog natin, ayon sa Kaniyang kagustuhan. Ito ay ating, sa Bisaya pa, katungdanan, responsibility. Responsibilidad po natin na magbigay para sa gawain ng Diyos. Sa kapanahunan noon ng mga patriarka, ni Adan at ni Eva, ni Cain at ni Abel, sila ay nagbigay. Pero mayroon ng utos ang Diyos, paano magbigay? Ibig sabihin, kapag tinanggap ng Diyos, yun ay utos ng Diyos. Tinanggap ng Diyos ang bigay ni Abel. Hindi tinanggap ng Diyos ang bigay ni Cain. Pero parehong bigay. Ang ibinigay ni Cain, yung kaniyang mga hayop. Ang ibinigay ni Abel, mga hayop niya, mga tupa, abot ng kanyang mga hayupan. Samantalang ang ibinigay ni Cain, yung kaniyang mga gulay, prutas, hindi tinanggap ng Diyos ang ibinigay ni Cain. Bakit hindi ibinigay? Kasi hindi yun utos ng Diyos.
Nagalit si Cain. Bakit hindi tinanggap? Mayroon din mga tao ngayon, pagturuan natin, magagalit din sila. Kadalasan kapag mali, ipinipilit nila mga kapatid, ipinipilit. Ibig sabihin, ipinipilit ni Cain na tanggapin ang kaniyang bigay para hindi siya ma-insulto, pinatay niya. Dahil hindi tinanggap ang kanya, ibig sabihin gusto niya tanggapin, hindi tinanggap, pinatay niya yung gumawa ng tama. Yan ang mahirap mga kapatid kasi yung gumawa ng mali, siya pang matapang. Ganyan. Hanggang ngayon, ganyan. Kapag nagturo ka ng wasto, magagalit yung gumawa ng mali. Nasa dugo na yan. Kapag ang isang tao ay ayaw niyang gumawa kung ano yung tama, may dugo ka ni Cain. Ganun yan. Kaliwat ka ni Cain igsuon, kung tudluan kang sakto, di kamutuman, Cain ka nga kaliwat. Pero kapag turuan mo ng tama at tutupad sa tama, gagawa kung ano yung tama, kaliwat ka ni Abel. Abel ka, liwat-liwat ka kay Gika kang Adan, ng anak sila. May dugo ka. Naapil ka sa tinunglo. Tinunglo man to si Cain makiksuunan. Makita ni mo karon kung tinunglo ba kag dili. Sukad pa kaniadto. Kung tinunglo ka, wag yun ka. Kaliwat-kaliwat naman guna mga kaigsoon. Mailham ni mo kaliwat ka ni Cain kay ug tudluan kag sakto di ba kamutuman. Masuko man hinuon ka. Cain yung kag yun. Sa kapanahonan ni Moses, Exodus 22:29, Exodus 23:37 ngadto sa 38, Leviticus 27:30 ngadto sa 33. Nito. Inuutusan sila na magbigay ng ikapo sa lahat ng kanilang mga abot, yung mga income nila, para magamit pagkain sa mga libihanon, mga balo, mga ilo, mga dumuluong, mga strangers na kanilang mga kapartido. Deuteronomio 14:26-28. Itong utos na ito para lamang sa mga Israelitas. Yung pagbigay ng ikapo para lamang sa mga Israelitas o para sa Israel. Leviticus 27:32-34, basa daw. Leviticus 27:32 hanggang 34. At ng ikasangpong bahagi sa bakahan o sa Oh. kawan, anumang madaan sa tungkod ay magiging banal sa Panginoon ang ikasangpong bahagi. Ibig sabihin, lahat ng mga hayop na ikasampung bahagi, bago mo ibigay sa Panginoon, may sungkod mga kapatid na itinataas. Tapos ipadaan siya. Pag makadaan yung mga hayop na yon na ikapo, magiging banal na yon. Ngayon si pastor wala mang sungkod-sungkod mga kapatid. Ipadaan man sa bangko. Kaya yung mga malayo, makapagbigay pa rin. May bank account ako, may ATM ako, may dollars account ako, may manager's check ako. Doon pinadaan. Sa Biblia, ipinadaan sa sungkod. Padayon. Huwag niyang siyasatin kung mabuti o masama, ni huwag niyang papalitan. At kung sa anumang paraan ay palitan niya, ay kapwa magiging banal, hindi matutubos. Kung mapaagi na sa sungkod, palitan gini mo, ilisa ni mo, di magiging banal din yung ipanagpalit mo. Kailangan mo na ipadaan sa sungkod mga kapatid. Nitong huling kapanahunan, 1 Corinthians 16:1-2, may utos din sa pagbigay. Ang pagbigay tuwing unang araw ng sanglinggo, mga kapatid. Tuwing unang araw ng sanglinggo. O upon the first day of the week. Magbigay ayon sa ipinasya ng ating puso.
Ganyan. Pero yung ikapo, basahin daw natin isa-isa, Bradmon. Exodus 22:29. Alam mo naman siguro. Ang ikapo, ibigay tuwing every 3 years. At may yearly din yan, Bradmon. Every 3 years. Walang upon the first day, walang monthly, walang every quincenas, walang weekly na 10%, mga kapatid. Basahin mo daw yung every 3 years. Deuteronomy 14:28. Mm. Sa katapusan ng bawat 3 taon, ay iyong kukunin ang buong ikasampung bahagi ng iyong bunga ng taong yaon at iyong ilalagay sa loob ng iyong mga pintuang daan. Every 3 years pala ang pagbigay. Yung yearly, nakita mo yung yearly, tuig-tuig. May tuig sa ikapulo, mga igsoon. Doon na po'y every 3 years. Pero sana yung kay pastor na monthly, kada sweldo, mga kapatid, o kinsinas, o kada simana. Asa man na? Mabasa? Okay, nakita mo yung yearly? Sa Deuteronomy 14:22. Una nga, budlot lang si Buda ng pastora, pataka lang pangayo. Sige, basa. Deuteronomy 14:22, iyong ang pagsasampuing bahagi ang lahat na bunga ng iyong binhi na nanggagaling taon-taon sa iyong bukid. Mayroon taon-taon, mga kapatid. Walang buwan-buwan, pastor. Apostol, gatanga lang ka. Sana yung monthly. Sana yung kwarta. Mauna, mga igsoon, ay mo pagpatanga-tanga, oy. Huwag kayong maging mangmang, mga kapatid. Mga tao. Kailangan tumbahin natin ang sako ng mga pastoratoy na itong mga apostol-apostol na ito. Mga leader ng mga sambahan na ito. Kailangan matumba na yung sako nila para hihinto sila sa pagpangilad sa inyo. Niluluko kayo. Ako pa ang gawin ninyong mali. Tinuruan kayo ng tama. Ayaw ninyong makinig. Ito ang tama, mga kapatid. Tahasan kong sinasabi sa lahat ng mga pastor na ito, mga apostol, harapin ninyo ako. Pag-uusapan natin yung kalukuhan ninyo. Bakit ayaw ninyong humarap? Pagkatapos ng pandemic na ito, harap tayo. Papatunayan ninyo na tama yung ginagawa ninyo na humihingi kayo ng ikapo sa mga tao. Maparadyo man, matelebisyon man, masambahan, o kahit saan kayo nangangaral. Humihingi kayo sa mga tao. Hindi pa ninyo kaanib, hinihingian na ninyo. Kaya pinadali nila ang kaligtasan. Personal Savior daw si Jesus Christ. Pag natanggap mo na, ibigay mo na yung ikapo mo. Kasi pag tinanggap mo si Jesus Christ, inangkin mo na ikaw makasalanan, ligtas ka na daw. So kapag ligtas ka na, pwede ka na magbigay ng ikapo. Sa radyo, yung mga kapatid yan, bigay nyo ikapo nyo sa akin upang makapagpatuloy ako. Ganyan ang sasabihin nila. Makapagpatuloy ako sa pangaral at idalangin ko kayo, gagaling kayo sa inyong mga sakit. So patuloy tayo mangangaral at manalangin para sa may sakit kasi ang Diyos ay gumawa ng himala ngayon. Ginawa niya akong apostol ngayon. Kaya mga manluluko, yung mga pastor-pastor na yan, mga kapatid, huwag kayong magpaluko. Hindi tama yan. Yearly at every 3 years ang pagbigay ng ikapo. Utos para sa mga Israelitas, mga Hudyo. Kaya itong mga tao na ito, itong nangangaral na magbigay ka ng ikapo, yan ay mga sinaguga ni Satanas. Kayo rin na magbigay ng ikapo ninyo, sinaguga rin kayo ni Satanas. Mga satanista kayong lahat. Ang humihingi at nagbibigay ng ikapo, mga satanista po yan. Sige. Itong tema na ito, patunayan ninyo, pabatud-an ko ba, nga sugo sa Dios alang sa mga Kristohanon ang paghatag og ikapulo. Sinong magaling na pastor o apostol na haharap sa akin? O haharap sa amin? Marami kami.
Hindi lang ako. Patunayan ninyo yan, mga pastoratoy. Nga gisugo sa Dios, utos ng Dios para sa mga Kristiyano o para sa kanyang iglesia. Ngayon, na magbigay tayo ng ikapo. So, may tamang utos, mga kapatid. Ayon sa binasa po natin sa 1 Corinthians 16:1-2, ito ang utos para sa iglesia. Ang purpose ng kautusan ng ating Panginoon, Roma 12:13. Basahin mo, Branmon. Ano ang utos? Bakit magbigay? Romans 12:13, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal. Mapagdamay sa kailangan ng mga banal. Maging mapagpatuloy. Maging mapagpatuloy. Sa Bisaya, Roma 12:13. Umamot kamo. Umamot ka mo. Alang sa mga kinananon sa mabalaan. Batasan na ninyo ang pagkamabi-abihon. Sa English, umamot kamo sa Bisaya. Damayan ninyo ang pangangailangan ng mga banal. Umamot kamo alang sa kinananon sa mga balaan. English. Distributing to the necessity of saints, given to hospitality. Distribute. Mag-distribute tayo. Anong i-distribute natin pag walay amot? So, ang distribution, mga kapatid, para sa pangangailangan ng banal. Sana wag ninyong maliin yan. So, kapag mag-amot for the needs of the saints. How about sa needs of unsaints o non-saints? Mayroon ba utos na mag-amot punta alang sa dili banal? Kaya magkaroon ng kamalian kasi kapag pipigain natin ang katotohanan, magiging mali ang mga bagay na sinusunod natin. Madaling sundin. What is the purpose of giving? Is for the needs of the saints. Saan tayo mag-distribute? Sa needs of the saints. Yan. How about sa hindi saints? May sarili akong bulsa, may sarili ka ring bulsa. Kapag may hingi na kapitbahay mo na hindi natin kasama sa pananampalataya, huwag ka nang tumakbo sa church. Hugutin mo ang sarili mong bulsa upang matupad mo yung Galatia 6:10. Kapag gusto ng mga kapatid na mag-picnic sa beach upang magkaroon ng friendship, relationship, kaibigan o pagpatibay ng ating pagkakaibigan o pagkaibigan, no? Para maligunta sa atong panag-amigo ba? Atong relasyon, isip nga igsuon. Gusto kang mag-picnic, huwag ka nang pumunta sa church. Mga kapatid, gusto namin maligo dagat. Pwede ba kukunin namin yung amot nato? Ang ating panudlanan? Pwede ba kami kukuha para palit ni og litson? Mga kapatid, huwag mo nang galawin yung pera ng iglesia. Necessity ang purpose. Kailangan. Hindi sa recreation. Mayroon kasi mga iglesia, ginawa nila yung kwarta ng iglesia sa sports, camping. Kapag gusto niyo mag-camping, pupunta kayo sa bundok upang doon kayo mag-kuntis-kuntis kung anong kuntis gusto niyo. Mayroon kayong sariling bulsa. Yan ang dukutin ninyo yan. Okay, magkaroon tayo ng mga youth camping dito para ma-develop ang relasyon ng mga kapatid. Magkakilala ang mga kapatiran, lalo yung mga youth. Huwag niyo pakialaman ang pera ng iglesia. Hindi necessity yan. Ano ba ang necessity? Sa panahon ng mga kalamidad, panahon ng may basunog, panahon ng may nagkasakit, yung mga kapatid na walang-wala, pwede natin tulungan. Saan ba galing yung doktrina na yan? Yung mga extra activities. Kung sa school pa, extracurricular activities. Sa isip lang kasi ng mga tao nanggaling. Ang utos, necessity. Necessity of the saints, necessity of your neighbors. Yung sa saints, iba. Sa neighbors, iba rin. Kapag may necessity ang silingan mo,
dudukutin mo yung bulsa mo. Bigyan mo yung, yung neighbors mo. Pag yung kapatid may necessity, pwede siya tutungo doon sa iglesia. Necessity. Tapos itong pangangaral ng salita ng Diyos. Ang bawat iglesia can function sa kanyang sarili dahil mayroon tayong tinatawag na local autonomous. Autonomous to function bilang lokal, mga kapatid. Pero bukas ipagpatuloy natin ito. Maganda itong pag-uusapan natin. Yung pangangaral, ang iglesia ay may capacity siya na mag-utos ng kaniyang mga lalaki diyan na may talent na ibinigay ang Diyos sa kanila na maging mangangaral. Diyan sa iglesia lalabas ang mga mangangaral. Hindi kayang gagawa tayo ng school, suportahan ng mga churches, iba't ibang churches, tapos yung school na yon ay magiging central o missionary society ba? Upang yun ang magturo. Ito, mangangaral, magagaling ito. Matalino ito, gawin natin mangangaral, suportahan natin. Hindi pwede. Sa bawat iglesia, diyan lalabas ang mga mangangaral, mga kapatid, na bigyan ng iglesia ng suporta. Individual can support, church can support, preacher, mga kapatid. Ganon. Kung mayroong ibigay, huwag idaan sa church. Kung ang church magbigay, kung nangyari, ang church ng Tominobo, nakikita niya na mayroong ang support ng Islong Church of Christ sa isang mangaral, hindi sapat. Pwede magbigay ang church ng Tominobo direct sa preacher. Hindi na niya idaan sa church ng Islon. Ganyan, mga kapatid. Para ang support niya direkta doon sa individual. Katulad kay Pablo. Hindi na dumaan ang support ni Pablo na galing sa Pilipos, pinadaan sa Korinto. Direct sa preacher, mga kapatid. Hindi ibigay sa church. Church cannot support another church, mga kapatid. Sa preacher pwede. Pwede siya magbigay. Ang iglesia. Sa church, hindi sa church. Church to church, wrong. Church to preacher, ganon. Para walang mother church. Walang central church, mga kapatid, sa iglesia. Local lang, local autonomous po tayo. Basta pangangailangan sa mga banal. So malalim na tema yan. Ang Church of Christ ay nahati dahil sa bigay-bigay na yan, mga kapatid. Pero wag natin gawin yan dito sa Pilipinas. Hindi natin kaya na magbigay para sa ang pera ng iglesia ibigay sa hindi membro. Hindi natin kaya, kulang pa nga sa church. Magbigay pa tayo doon sa hindi membro. Okay? Sana maintindihan natin yan. Okay, mangumusta po tayo, mga kapatid. Ang oras po natin, 5:51 na. Okay, Quirino Villaber Habagat, good morning sa tanan. Palihog ko greet sa akong mga igagaw si Pidila Patalinghog nga nagmonitor karon. Okay, Sister Pidila, good morning, Brad Fred Samudal, diya sa Purukto, Barangay Santiago. Iyang programa, ugma, mga kaigsunan, no? Sabado, Bradmon? Biyernes pa ugma. Biyernes karon. So, ugma si Brad Fred dito sa Radio Iligan. Hanga ako sa pagwali mo, Brad, sa pag-atake mo sa mga denominasyonal kahit masakit na dinggin Bayani Corpus. Kailangan talaga, Brad, na turuan natin ang mga tao, turuan din natin itong mga ngaral na ito sa mga denominasyon na niluluko ang mga tao. Sabi nila, wala kuno tay ulog-ulog, baka na bang wagitay ka na bitong pagkataka sa uban, ngayon nanaon na to sila pagsulti. Kailangan talaga, mga kapatid, kinahanglan yun, nga kung pakaulawan na to ni nagpakaulaw sa pulong sa Ginoo. Luoy kay mga tao, daghan gud karon ang mga walay alamag, unya pahimuslan pa ning mga pastoratoy,
ang pagkaway alamag sa mga tao, gitiwasan nilang pa-impyerno. Ang mga tao kay gusto man na sila maluwas. Mao nga, bisan unsay, bungis-ngis ani mga pastor, muhatag lang po dayon. Kung walay muwali sama ni, kung sao na lang ang mga tao, maimpirno na tanan, kay mayroon ba kay manulti, bugnaw ba kay tingog ni mga pastor-pastor niya, labi na ka ng apostol-apostol, pastang bugnawag yun, nadato ko na silang wali-wali ang mga mini nilang pagtulunan. Okay, Eliza Balingit, Orbilia Ordinisa, may buntag. Okay, Vilma Padasa sa Payatas, Quezon City, good morning brother, Bradmon sa may buntag sa lahat. Okay. Gio Isaac Lagasca, may buntag sa tanang mga kaigsunan, sa tanang nagsunod sa FB Live. Okay, kani sila mga naa sa gawa sa nasod, nakapadayon silang paminaw. Okay. Si George Abuyba, may magandang umaga rin. Rubin Abindanyo sa Pangasinan, Renato Tungol at si Lynn Villarias sa Caloocan, Kapitbahayan Church of Christ sa Damutas. Magandang umaga rin sa lahat ng mga kapatid yan. Okay? Marhaba Tiri, good morning sister, marhaba. Papagita ka pa restro aniter. Richie Pepito, nagsunod usab ni LG Ardisa, Esterlita Suposo Bios, Paul Bihasa, good morning usab diya Brad Paul. Email din sa Mihoy, once again, good morning. Og mga ni Roberto Ditsos, og Rafael Lacson diya sa Bagong Silang. Og hinaot, na-text na ni Brad Jonathan tong ano? Okay, sa ito nagpadala, Juby Samudal. Okay, hinaot nga, o Jumi Samudal Dapitan, hinaot nga maulian ka pa sa imong balatian usab. Og salamat sa mga ayuda sa mga kaigsuunan para kang Sister Juby Samudal nga gipaabot nato dito kagahapon o hinaot makuha nato nila katong tabang gikan sa mga kaigsuunan usab sa atong isa kaigsuon nga naay balatian. Bradmon, greetings sa Bradmon. Okay, may pagkaminaw ni Brad Boy og Inin Ramirez and family og usab ni Cecilalin Ramirez, Alberson Flor Toledo Ben Toledo, Sadak og Maripe de Maokor, Brother Dudong Titing Tapion, Siri Adlaon, og usab ni Laurito Abel Bebo Tokiro, Apolinario Velasco, Loloy Mulits, Sabino Taguden, Clarita Ichabia, Pilipi Banges, Boy Padilla, Arcano Pirado Lito Gumulo, Brother Crino Habagat, Efren Macaunsis, og Ipinya Dake Mayrag Mario Ascuna, John Robert Osmundo Alcomindras, Jaime Elnas, og Victor Odina Natinga, Ronald Kabungkag, Rosel Kabungkag, Winnig Bergie Baluran, sa mga Labares Family, Corjan og Samuel Labares, Dominic og Jamalin Monsolier, sa mga Empasis Family, Efren Empasis, Carmen Lumayno, Eden Salamasan, John Mark John Paul, og usab ni Antonio Leones sa Polonio Estela Hirastas, mga kaigsunan sa Bosque Linamon, ni Sister Carmelita Villasor sa mga Permetes, Yasol, Ginayas, Matutina Family. Okay, Sister Nida Ordinisa, Bilyamin, may pagkaminaw diha, Sister, og ni Ramon Bilyamin. Once again, Hircuano Cubero, ni Ignacio Bungabong, may pagkaminaw diha, Brad, og ni Nilo Maghanoy, bisan pa kang Vicente Bakad, Conchita Bakad, may pagkaminaw usab, og ni Pat og Julita Lamanilaw. Bisan pa ni Brother Dimitrio Lumungo, diha sa Kauswagan, og si Sister Kapili usab diha sa Kauswagan, may pagkaminaw. Doon na rabay, okay, sige lang, lahi na ito nga sitwasyon. Doon na kuno'y Kauswagan, Bradmon, nga nagpaminaw sa ato, nagpamimbro na dito sa ang bautismo sa ngalan ni Jesus, ilang yung pasundayang yun. Dili day siya ganahan mo tuman sa sugo ni Kristo nga magpabautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, aron mahimong tinunan. Di sila ganahan na, kaya ator sila sa sugo ni Pedro. Okay, sugo ni Pedro alang sa mga dili magbautismo o mga magwawali. Palihog ko greet din Vivian Villaber, matud pa ni Brad Quirino Habagat. Salamat niya. Ug wala magitay oras mga kaigsunan. Salamat sa tong station manager din sa Yes the Best 99.3 sa Sir Orlando Bolo og Technician Bobby Bariga og kang Bradness Luyaw diya sa Radio Iligan 88.1 unyang hapon. Magkita ta dito sa Radio Iligan alas 6 ngadto sa alas 7. Dalaygo ng Dios, kanunay kamong maminaw ni itong programa. Pabilin kita sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Mayong buntag ang Dios magauban ug magapanalangin kanatong tanan. Panahon sa maniini, kinahanglan mong manluluwas sa paghatag
mukalinaw sa pagtuo sa ligon nga bato. Si Jesu Kristo maong bato, si Jesu Kristo siya lamang. Siguro ang pagtuo mo sa ligon nga bato. Sa panahon sa maninim, kinahanglan mo ang Biblia. Kung pagtuo, mabasa ba sa pulong niya o mabulaan ka? Si Jesu Kristo maong bato, si Jesu Kristo siya lamang. Siguro ang pagtuo mo sa ligon nga bato. Sa panahon sa maninig, hinomdumi gayod si Kristo nga naghulat sa gugma mo sa pagsunod o pag-alagad niya. Si Jesu Kristo maong bato, si Jesu Kristo siya lamang. Siguro ang pagtuo mo sa ligon nga bato.